Okay, so continuation tayo ng tutorial natin. Ngayon, ang pag-uusapan natin is configure tayo. So ito na yung start ng configuration natin, ng router natin, basic router configuration. So configure na tayo ng hostname. Then yung next na gagawin natin is protect natin. Protect natin yung console. So, protektahan natin yung console nung router natin. Kasi 'di ba sabi ko doon sa dati nating tawag nito, previous tutorial natin, 'di ba sabi ko may router tayo. Tapos yung router natin may console cable, may console port 'yan, no? So ngayon doon sa console port, ang nilalagay natin doon is console cable. And then yung console cable natin, let's say for example, ito yung PC natin, 'di ba? May USB port diyan. Kung ano man yung nanditong connection type, serial man yan or USB. Tapos 'di ba, dun sa PC natin, magbubukas tayo dun ng isang application. So, let's say for example, yung application na sabi ko is yung example yung mga terminal emulator natin, like yung PuTTY, 'di ba? O yung TeraTerm. Sa actual, ito yung mga application na ito, ang ginagamit natin, bubuksan natin para ma-access natin yung router natin. So, pag binuksan natin yan, yung application na yan, magpa-prompt tayo sa ganito. No, gantong-ganto yung makikita natin. Ganyan. Pagka after, ibig sabihin kapag nag-reload or nag-boot yung router natin, ganyan na ganyan. Kapag yung router natin wala pang configuration. So, mag-boot siya ng ganyan. Diba? Ngayon, ang kailangan natin gawin dun sa protect the console, kailangan natin na yung console port na yan, pag nasaksakan niya ng console cable at nagbukas ng PuTTY, hindi dapat siya kaagad-agad papapasukin. No, hindi kaagad dapat siya papapasukin. No, hihingian muna dapat siya ng password. Kasi pag ganito, di ba? No, maglalagay lang tayo ng no. Tapos pag nag-enter tayo dyan, and pasok agad tayo dun sa CLI. So, alam ba, mag-exit lang ako Yan, sabi niya dito, sabi niya dito is, router con 0 is now available. Press return to get started. No, di ba? Ngayon, pagka nag-enter ka, pasok ka agad sa CLI ng router. Ngayon, ang gagawin natin is protektahan natin, no? In such a way na hindi ka agad tayo papasukin dito sa sa user mode. Hihingan muna tayo ng password. Tapos pag naibigay natin tama yung password, saka natin ma-access yung user mode. So paano ba 'yon ginagawa? No? Paano ba 'yon ginagawa sa tawag nito dito sa router, paano ba siya kino-configure? Okay? So bago 'yon pala, yung unang task natin is configure tayo ng hostname. So number 1. So paano gagawin yon? Ganda lang yan. So mula dito sa user mode, pasok tayo dun sa enable mode or privilege mode by typing enable. So nandiyan na tayo sa router sharp. Papasok tayo ngayon sa global configuration mode. Para makapasok ka sa global configuration mode, dalawa lang yan. Ta-type mo conft or configure terminal. So ako, ginagamit ko yung conft, mas shorten. So, papasok ka na sa global configuration mode. Dito sa global configuration mode, ang ita-type mo lang is hostname. Tapos, ilalagay mo na yung pangalan. So, sabi ko, ang hostname niya is PLMAR. So, pag enter mo, yun. Diba? Biglang nagbago na yung pangalan ng router mo. So, from router, nung kinumand mo ito, hostname PLMAR, pasok ka agad yung hostname na PLMAR. Itong command na to, saan to agad pumapasok? Pumapasok yan as running config, di ba? Tandaan nyo ba yun? Running config. Saan yan? Nasa RAM. Okay? So, tignan natin yung RAM natin. Di ba? Kasi sabi natin, pagpasok niya, nasa RAM yan as running config. So, mag-exit tayo dito. Tapos, mag-show run tayo. Show run para makita natin kung ano ba yung laman ng RAM natin. So ito.
Taas tayo. Ito yun, no? Hostname, PLMAR. Actually, yan pa lang yung configuration na pinapasok natin. No? Kaya lang, may mga makikita kayo, no service, timestamp, lahat yan. Ito, di ba? Etong mga to, no? Yan yung default kasi. No? Yan yung default config. Yung router na natin ang gumawa niyan. So, ang pakialam lang muna natin dito sa ngayon, ito, hostname, PLMAR. So, yan yung unang configuration na ipinasok natin sa running config. Okay? So, next na gagawin natin is kukonfigure natin yung console. No? Magko-configure tayo yung sasawin na mapoprotektahan natin yung console na hindi kaagad tayo papapasukin sa user mode. No? Yung nakaganto na mode. So, paano yan ginagawa? Okay, so ang gagawin muna natin is exit muna tayo. Tignan muna natin yung difference ha. So, pag exit natin, ang sabi, PLMarcon 0 is now available. Press return to get started. So, pagka in-enter natin yan, pasok tayo dito sa, nakapasok agad tayo dito. So, magko-configure tayo, no? Poprotektahan natin to, para pag-enter natin, hingi siya ng password. Okay? So, ganito lang yan, pag-configure yan. So, pasok tayo sa enable, diba? Enable, or dun sa privilege mode, enter. Then, pupunta tayo sa global configuration mode. Dalawang paraan. Ta-type nyo configure terminal or conft. Okay na yan. Enter. Tapos dito, ta-type natin line con 0. Okay? Line con 0. Tapos, ilalagay natin is, ta-type natin yung password. Ngayon, ano ang ilalagay nating password? So, sabihin natin Cisco. Okay? Cisco. Tapos, para hingan tayo ng password kapag magkakabit tayo sa console ng router, lalagay natin login. Okay? Pag nailagay na natin yan, exit tayo. Diba? Tapos, exit. Diba? Ngayon, pag nag-enter tayo dyan, humihingi siya ngayon ng password. Diba? Kasi sabi natin, login. So, ita-type natin yung Cisco. Yun, pumasok tayo. Diba? So, ano yung command na ginawa ko? Diba? Sabi natin, line con 0. Tapos, sabi natin doon, password. Tapos, pinrovide natin yung password na gagamitin natin. Sabi natin, Cisco. Tapos sabi natin, login. Diba? Kaya nung nag-enter tayo mula dun sa pagkaka-exit natin, mula dun sa simulang-simula, diba? Dito sa press return, hiningan tayo ng password kasi sabi natin, login. Ibang scenario kapag ito lang ang tinype natin. Hindi kasama yung login. So, gawin natin ha. Ang gagawin ko dito, ang gagawin ko dito is i-reload ko yung router, no? Para mawala yung configuration. So, pwede ko naman kasing sige, ganito na lang. Configure terminal, tapos sabi natin line con 0. Tapos, di ba sabi natin kanina, login. So, ilagay natin no login. Tapos, enter tayo. Okay? Sa Cisco, sa Cisco iOS command, kapag gusto mong i-negate yung command na nagawa mo, maglalagay lang tayo ng no sa unahan. Halimbawa, na-type natin login. So, gusto natin na, hindi, wag tanggalin natin yung login na command. Ang gagawin lang natin dyan is no. Lalagyan natin ng no sa unahan, tapos ita-type natin yung buong command. No login. Okay? Tapos, dito, mag-i-exit tayo, no? So, exit tayo. Exit. Enter. Tapos, enter natin. Yun. Diba? So bakit hindi siya, hindi siya humingi ng password hindi tulad nung kanina, diba? Nung kanina, nung nag-type tayo ng login,
humihingi siya ng password. Pero nung nag-no login tayo, hindi na siya humihingi ng password. Tama na naglagay tayo ng password dito sa line con 0 natin doon sa console natin to protect the user mode. Kaya lang ang problema kasi hindi tayo naglagay ng login. So ibig sabihin nun, every time na mayroong kakabit doon sa console port natin, no, hindi siya hihingan ng password. Kasi tinanggal natin yung login. Dapat laging may nakalagay na login. Okay? So tatandaan niyo lang 'yon. So yun lang muna, no? So ang ginawa natin ngayon is nag-configure tayo ng hostname. And then nag-configure tayo ng password doon sa line con 0. Okay? Doon sa console port. So meaning yon, kapag itong console port na to sasaksakan siya ng console cable, hindi siya basta-basta magbibigay siya ng access doon sa CLI unless otherwise ibibigay mo yung configured password. Pero may catch doon. Dapat lalagyan mo lagi ng login. No? Lalagyan mo lagi ng login command. Yung configuration mo para the next time pag nag-i-enter siya, hihingian niya ng password. Okay? Pag wala yung login command na yan, hindi magki-kick in, hindi siya hihingi ng password. Okay? So, yun yung una, ay yun yung pangalawa, no? Protect yung console, no, para hindi siya basta-basta makapasok dito sa user mode. Okay? So, hanggang dito na lang yung tutorial natin. I hope na may natutunan kayo. So, tulad lagi ng paalala ko, kung kayo ay may natutunan at may naintindihan kayo doon sa pinapaliwanag ko or tutorial natin, huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share itong video na to. So sa mga susunod, meron pa tayong iba pang configuration, no? Part nung basic router configuration natin. Okay? So hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod.